Actually, ganito kasi yan. Kung bibisita ka sa page ng Voice of Millennials, ngayong araw ay naglabas ito ng mga larawan ni Kiko Barzaga. Which is dito nga sa mga larawan na ito nagpuntahan agad ang mga supporters ni Vico upang mag-comment at ipagtanggol si Vico. Pero let's face the reality agad mga kapupong ha? Nasabihin man nating isa kang supporter ni Vico Soto o supporter ka man ni Kiko Barzaga, ang reality kasi ang pamilya ng dalawang ito ay nasa mundo rin ng politika. Or in short di may iwasan na gamitin ng mga supporters nito ang kahit anong posibleng gamitin para ipagtanggol ang mga sinusuportahan nila. Pero keep in mind mga kapopong ha, na di nyo naman kailangan pag-awayin tong dalawa na ito. At bugkos dapat suportahan nyo sila dahil ang kanilang layunin dito sa Pilipinas ay gawing maayos ang ating bansa. Anyway, para mas maliwanag ganito kasi yan. Si Francisco Kiko Barzaga, na mas kilala ngayon sa bansag na Congress Miao, ay naging sentro ng usapan matapos niyang ipahayag ang kanyang pananaw hinggil sa pangangailangan ng mas masusing pagbabantay sa mga gawain ng pamahalaan. Si Barzaga na kumakatawan sa ika-4 na distrito ng Cavite ay nanawagan kamakailan sa mababang kapulungan upang silipin si Martin Romualdez kaugnay ng mga sinasabing koneksyon sa ilang kongresista, contractors at opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Matapos nito, mabilis na umani ng reaksyon sa social media ang kanyang pahayag. Maraming netizens ang gumamit ng mga salitang tulad ng Nepo Baby, lalo na sa mga taong umano'y may ugnayan sa public works at contractors. Inihalin tulad nila ang marangyang pamumuhay ng ilan, samantalang marami sa mga proyekto ang naiulat na hindi natapos o hindi gumana ng maayos. Kasabay nito, si Pasig City Mayor Vico Soto ay naglabas ng mas malinaw na detalye hinggil sa mga kahina-hinalang gawain sa loob ng DPWH projects. Sa kanyang formal na pahayag, sinabi niya na may mga contractors na nakakakuha ng kontrata kahit kulang o mababaw lamang ang ipinapakitang dokumento. May mga pagkakataon din umano na nagkaroon ng tinatawag na diploma arrangements, mga papel na ipinapakita para makapasa sa requirements ngunit ginagamit sa maling paraan. Ibinahagi pa ni Mayor Soto ang ilang halimbawa ng irregularidad. Contractors na nagsasubmit ng kulang o walang saysay na dokumento, pinapalaki ang kanilang performance reports at nakakatanggap ng bayad para sa mga gawaing hindi pa tapos o hindi naman tugma sa aktual na proyekto. Sa Senate hearings, umamin ang ilang contractors na konektado sa Diskaya family na sila ay nagbigay ng bayad mula 10% hanggang 25% ng halaga ng kontrata sa ilang DPWH personnel upang hindi maantala ang kanilang mga proyekto. Sa mga pagdinig, sinabi ni ilang engineers gaya ni Alcantara at Bryce Hernandez, gayon din ang mga kumpanyang St. Timothy Construction Corporation at Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na lumabas sa mga paratang. Mayroon ding mga akusasyon ng tinatawag na mock bidding. Ito ay mga pagkakataon na umano'y konektado o magkaugnay ang mga kumpanyang naglalaban-laban sa bidding, ngunit tila nakaplano na ang resulta mula sa simula pa lamang. Dahil sa mga pagbubunyag na ito, maraming panawagan ang lumitaw para sa accountability. Ilan ang nagsulong na huwag nang bigyan ng pagkakataon ang mga contractors na nasangkot sa kahina-hinalang proyekto na muling makakuha ng kontrata mula sa pamahalaan. May iba naman na hinihingi ang mas malinaw na patakaran at mas bukas na proseso kung paano ibinibigay at minomonitor ang mga proyekto. Sa kabilang ng lahat, iginiit ni Barzaga na hiwalay siya sa kanyang dating partido at nanindigan na dapat bigyang diin ang etika, integridad at masusing pagsusuri sa serbisyo publiko. Ang magkakaugnay na isyong ito, mula sa aligasyon ng hindi maayos na gawain sa public works, sa tanong kung sino ang tunay na nakinabang at sa mga tugon ng mga halal na opisyal, ay patuloy na pumupukaw ng interes at diskusyon sa publiko. Marami ang nagmamasid kung mauuwi ba ang mga paratang na ito sa konkretong reforma, kaukulang aksyon o pag-usig sa mga sangkot. Actually, ganito kasi yan at para sa mga late sa balita, ay paliwanag ko ng mabilisan muna ha. Nung isang araw simula nung magsalita itong si Kiko patungkol kay Romualdez, biglang nag-trending itong batang kongresista na ito dito sa Pilipinas. Bakit? Well, sarami kasi ng mga kilalang opisyalis dito sa Pilipinas isang batang politiko ang lakas loob na nagsalita na direktang pinangalanan itong si Romualdez. Pero bakit ang ilan naman sa mga Filipino na anti-Romualdez
Galit ngayon kay Vico Soto? Well, basically, ang isa sa mga iniintay nila ay magsalita itong si Vico patungkol rin kay Romualdez. So basically yan yung summary. Pero kung bibisita ka naman sa page ni Kiko, siya na mismo ang nag-post na hindi sila magkalaban ni Vico Soto na sinabi niyang, "We have different adversaries but the same desired results." Or in short itong dalawang batang politiko na ito ay totoong tunay na pagbabago sa Pilipinas ang layunin. Well, ang cool, di ba? Which is ang maganda naman sa paglabas nitong dalawa na ito matututo ang maraming mga Filipino sa pagpili ng matatalinong politiko na ang tunay na layunin ang sugpuin ng korupsyon dito sa Pilipinas. Anyway, ito pa yung iba pang balita. Kahapon mga kapupong ay lumitaw ang isang mainit na palitan sa pagitan ni Kiko Barzaga at Senate President Tito Soto. Nagsimula ito ng questionin ni Barzaga ang pagiging close ni Soto kay Martin Romualdez at sinabi niyang limitado ang kakayahan ng Senado sa pagsiyasat dahil dito. Ayon kay Barzaga, dahil sa ugnayan ni Soto at Romualdez, may mga oportunidad para sa pagsisiyasat na hindi nagagamit ng buong husay. Sinagot naman ni Soto na dapat munang suriin ng mabuti kung ano talaga ang mga punto. Kung ito ba ay sapat na impormasyon para simulan ang pamamaraan. Sa isa pang bahagi ng usapan, hinamon din ni Barzaga si Soto. Hiniling niya na huwag lang basta magsalita, kundi harapin ang mga ulat at ebidensya. Diskaya lang kaya mo, takot ka kay Romualdez, ang isang pahayag ni Barzaga. Para sa kanya, may pangangailangan para sa tunay na paglilinaw at may responsibilidad silang tanungin ang liderato tungkol sa mga naulat na pag-aalinlangan. Sinabi rin ni Barzaga na matapos niyang umalis sa National Unity Party at sa majority bloc sa Kamara, may karapatan siyang magtanong tungkol sa mga usapin ng pondo. Anyway, mga kapopong, tumugon si Robert Ace Barbers, tagapagsalita ni Romualdez, na malinaw naman na walang sangkot ang speaker sa mga internal na usapin o sa paraan ng paglalaan ng mga proyekto sa gitna ng transisyon. Isa pang punto sa debate, ang pagiging caretaker ni Romualdez ng distrito ni Barzaga matapos ang pagpanaw ng kanyang ama noong Abril 2024. Ayon sa mga ulat, ang tungkulin ni Romualdez ay nakatuon sa mga administratibong bagay, pagpapanatili ng mga serbisyong mahalaga, pagpapatuloy ng tungkulin ng yumaong kinatawan. Binigyang diin ni Barbers na wala siyang ginawang impluwensya sa mga proyekto o desisyon hinggil sa pondo sa infrastruktura sa panahong iyon. Sa isang fact-check na tugon ni Soto, sinabi niyang bago magsimula ang anumang pagsisiyasat, kailangang malinaw muna ang mga detalye. Kung kompleto na ba ang impormasyon, kung ano na ang sinabi sa Senado at sa Kamara, at kung ano talaga ang mga ebidensyang may saysay. Ang hidwaang ito ay nagbubukas ng mga mas malalim na tanong tungkol sa pananagutan sa pamahalaan sa paraan ng paghawak ng pampublikong pondo para sa mga proyekto na may malaking epekto sa mga komunidad. Lumilinaw na marami ang naghihintay ng matibay na paglilinaw, hindi lang dahil sa politika, kundi dahil sa pananaw ng mga mamamayan na karapat-dapat nilang malaman kung paano ginamit ang kanilang mga buwis at kung may pagkukulang sa proseso ng pamamahala dito.